Itinanggiho ng mga mambabatas na magkakaroon ng pagpapalit sa liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kahit ng isang mambabatas, yun lang daw po mga nasa labas lang ng Kongreso ang may gusto nito. Dahil mayorya naman ng mga kongresista, suportado pa rin si House Speaker Martin Romualdez. Para sa detalye, kunin natin live kay Vic Samintak. Vic! Wedge, bago pa lang magsimula ang 20th Congress ay umugong na ang balita na magkakaroon ng pagpapalit ng speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero nung magbukas, si Speaker Martin Romualdez pa rin ang inihalal na speaker. Pero hanggang ngayon ay marami pa rin naririnig na mga ugong-ugong sa Kamara na magkakaroon ng change of leadership. Kung may usok, may apoy. Pero bago pa man lumaki ang usok ng sinasabing tangkang pagpapatalsik sa pwesto kay House Speaker Martin Romualdez, pinatay na ito at agad sinawata. Kanina nagharap-harap sa tanggapan ni Speaker Romualdez sa mga leader ng mga major political party sa Kamara at muling tiniyak ang buong suporta sa liderato ng Speaker. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong na ipinatawag ni Romualdez, ang mga pinuno ng Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, National Unity Party, Partido Federal ng Pilipinas at Party List Coalition. Una rito minilit na ng itinalagang tagapagsalita ni Speaker na si dating Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers na walang dahilan para iwan ni Romualdez ang speakership. Taliwas sa mga ipinapakalat, wala anyang clamor mula sa majority members ng House para magpalit ng liderato. The clamor is not among the members who gave their full trust and confidence in him. Majority of the members of Congress has again thrown their support to him, believing in his leadership. So yung gusto lang na magkaroon ng palitan, yung nasa labas. Sino ba yung nasa labas? Diba? Dalawa ang umugong na pangalang pinagpipilian para pumalit kay Romualdez. Sina Navotas Representative Toby Chanco at Bacolod City Representative Albi Benitez. Ayon sa source ng Net25, si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sana ang ipapalit. Ngunit tinanggihan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman umano suportado ng first couple si Benitez habang si Chanco ay umurong na matapos mabingong makakuha ng suporta sa pagbubukas pa lamang ng 20th Congress. Ayon kay Barbers, kung may mga nais palitan si Speaker Romualdez, ito'y sa puwersang mula sa labas ng Kamara. Pero wala anyang balak ang Speaker na gantihan ang mga nagpapakalat ng leadership change sa Kamara at ang mga ugong patungkol dito ay huhu pa rin sa mga darating na araw. Majority of the people in their respective districts has given their full trust and confidence to their representatives. And the representatives has given their support to the Speaker. So, isang matibay yun na rason para manatili ang ating Speaker sa liderato. Isa sa napaulat na nangangalap ng pondo at perma para patalsikin si Romualdez, si Cavite Congressman Kiko Barsaga na agad namang tumanggi na may hakbang siyang ganito. Gayunman, sinabi ng batang kongresista na naniniwala siyang dapat ning imbestigahan sa isyu ng anomalya sa flood control project si Speaker Romualdez. Kasabay nito ay kumalas na si Barsaga sa kanyang partidong NUP at nagpasyang maging independent na lang sa Kamara. Sabi ni Barbers, iginagalang ng Speaker ang mga pansariling pananaw ng mga miyembro nito. Pero bukas si Romualdez na makipagdialogo kay Barsaga. But as far as the office of the Speaker is concerned, because he mentioned the Speaker, hindi po nakikialam ang ating Speaker sa usapin ng partido, no? Dito sa ating mga miyembro sa mababang kapulungan. Paglilinaw pa ni Barbers, administrative matters lamang ang inaktuhan ni Romualdez nung umupo ito bilang acting representative ng Cavite nang pumanaw si dating Congressman Elpidio Barsaga at hindi nakialam sa mga infrastructure program at funding ng lalawigan.
Wedge, aabangan natin at antabayanan pa rin ang mangyayari sa mababang kapulungan ng Kongreso sa araw ng Lunes sa muling pagbabalik ng sesyon kung mayroong kongresista na tatayo sa plenaryo para hilingin at ideklara na bakante ang posisyon ng speakership. Balik sa inyo, Wedge. Okay, Vic, may mga lumalabas na alingas-ngas na hindi kaya loyalty check ang ginawang pagpapatawag ni Speaker Romualdez dun sa mga leader ng mga partido dyan sa Kamara. Wedge, ito'y all-party meeting. Maaring isa rin yun. Kung sino yung hindi dumalo, maaaring magkaroon na ng duda si Speaker. Pero nung magsimula ang 20th Congress, buo pa rin yung majority party na sumuporta sa kanya at dumalo doon sa pinatawag niyang meeting sa kanyang tanggapan, Wedge. Okay, nabanggit mo sa ulat mo, Vic, matunog si Congressman Albi Benitez, si Congressman Toby Tiangco at posible rin nga si Presidential San Sandro Marcos na posibleng pumalit bilang House Speaker. Hindi ba to posibleng matulad sa nangyari sa Senado na nagkaroon ng kudita? Pero kung pag-uusapan natin ay numbers, out of the 300 plus congressman, nasa gaano kataas na ba o karami ang nakasuporta pa rin sa liderato ni Speaker Romualdez? Wedge, nung mahalal na speaker si Martin Romualdez, 265 out of 317 na mga kongresista. So minus Barsaga, dahil siya ay umalis na sa majority, ay 264. So mahirap pa rin na kunin yung 50% plus 1 ng 317 para maagaw ang liderato ng Kamara. Hindi kasi katulad sa Senado na 24 lang. Makakuha ka ng 13, mapapalitan na ang liderato. So malabo yung mangyari ang kudita gaya sa Senado. Pero Vic, itong si Congressman Kiko Barsaga ang binabanggit ni Congressman Puno na sinasabing gumagapang doon sa mga pagpapipirma para doon sa ibang mga congressman. Saan ba nanggaling si Congressman Puno para tukuyin na itong si Congressman Kiko Barsaga ang nanggagapang para mapalitan ng House Speaker? Alam mo kasi si Congressman Ronnie Puno, siya yung presidente ng NUP kung saan kabilang itong si Barsaga. Dahil sa naturang balita nakarating kay Congressman Kiko Barsaga, nagalit siya, iniwanan niya yung kanyang partido, binitawan din niya yung kanyang pagiging House Deputy Majority Leader at tumayo na bilang independent minority kasama ni Toby Tiangco dito sa Kamara. Okay, so wala pang schedule ng pakikipagdialogo ang Office of the House Speaker sa opisina ni Congressman Kiko Barsaga para maayos itong gusot na ito? Anytime naman kung gugustuhin ni Congressman Kiko Barsaga, dahil ang sabi nga ng tagapagsalita ng Speaker, ay open pa rin si Speaker na makipagdialogo para maliwanagan yung naturang issue, lalo't binabanggit ni Barsaga na dapat imbestigahan si Speaker Romualdez doon sa issue ng flood control projects. Okay, huling tanong na lang, Vic Samintak, may mga komentaryo sa social media ang ating mga kababayan na meron daw tagapagsalita ng House Speaker o ng Speaker of the House na si dating Congressman Ace Barbers. Ito daw ba ay panibagong pasweldohin na naman mula sa pondo ng gobyerno at ito ba'y unang pagkakataon na nagkaroon ng tagapagsalita ang Speaker of the House? Sa tinagal-tagal na natin, Wedge, mula 10 Congress, nasubaybayan na natin ang Kamara. Ito ang unang pagkakataon na mayroong tagapagsalita ang House Speaker. Pero yung tungkol sa sweldo, hindi natin alam kung susweldo ba o pro bono. Oo, nako. Maraming salamat, Vic Sumintak.